Kumakain ka na rin ba nito? O baka naman, hindi mo pa nga ito kilala. Alam mo ba na ito ay masarap? Lalo't higit ay masustansya pa. At tiyak kong hindi mo pa rin alam na napakarami pala nitong gamit at mga halaga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating talakayin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng pagkain mo ng bagay na ito. Ang bagay na kung tawagin ay tubo ng niyog. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa aking Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang niyog na kilala natin dahil sa nag-uumapaw na kagamitan at kilala rin sa mga bahagi nito sa mahusay na kagamutan. Halimbawa na lamang ang ugat nito at ang langis buhat sa bunga nito. Subalit narinig mo na rin ba ang mga benepisyong hatid ng tubo buhat sa mga bunga nito? Marahil ay hindi pa nga. Ang matured na ngang bunga ng niyog ay madalas kunin at gamitin bilang mahusay na pinagmumulan ng gata na ginagamit natin sa pagluluto ng napakaraming masarap na gulay at mga putahe. Ngunit hindi alam ng karamihan na kung ikaw nga mismo ang magbibiyak nito ay maaaring tumambad nga sa iyo ang maliliit o malalaki ng mga tubo nito. Isang maputing bagay sa loob ng niyog na kung tawagin ay coconut embryo. Masarap ito, makatas at manamis-namis na ani mo'y maihahambinga sa bulak ang loob. At sa ibang lugar nga dito sa Pilipinas ay kilala ito sa mga katawagang tubing, butbot o buwa ng niyog. Paborito nga itong kainin ng mga bata sa mga probinsya, lalo na sa panahon ng coconut harvest. Subalit hindi alam at batid ng karamihan ang mga halaga, benepisyo at mga bisa pala nitong daladala. Ang tubo ng niyog ay isa palang anti-aging food at napapanatili nitong healthy at bata ang inyong mga balat at buhok kung madalas ka ngang kumakain ito. Isa ring cancer shield ang bagay na ito at sa pamamagitan lamang ng pagkain mo nito ng madalas ay maaari mo nang maiwasan ang mataas na tsansa sa pagkakaroon mo ng cancer-producing cells sa iyong katawan. Kung kayo naman ay isang diabetic, mabuti rin ang pagkain ng tubo ng niyog upang ma-improve ninyo ang inyong insulin secretion. At dahil mabilis na nakakabusog ang tubo ng niyog, ay mainam nga ito sa inyong pagpapapayat. At kaugnay nito, ay makatutulong din ito upang mapaayos ang daloy ng inyong metabolismo. Mayaman nga ito sa mga nutrients na makatutulong upang maging malakas at masigla ang ating katawan. Isa itong mabisang antibacterial, antiviral, antiparasitic at antifungal agent na mahusay upang malabanan natin ang mga infeksyon at mga sakit-sakit sa katawan. O, hindi ba't nakakabilib ang mga benepisyo ng tubo ng niyog? Hindi lamang pala masarap, ay masustansya pa. Ikaw, nakakain ka na rin ba ng tubo ng niyog? Balat ng niyog, bunot ng niyog, o coconut husk sa Ingles. Parte ng bunga ng niyog na madalas nga ay itinatapon at ibinabaliwala lamang. Subalit maaaring lunas pala sa inyong iniindang karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Opo, tama ang inyong narinig. Ang bunot ng niyog ay magagamit din natin na gamot at lunas sa ilang mga kondisyon sa kalusugan at mga suliraning inyong pinagdaraanan. Kaya naman samahan ninyo akong talakayin ang mga gamit at benepisyong taglay ng simpleng bunot ng niyog o ng coconut husk. Maaaring sa mga bansang katulad nga ng Pilipinas na isa ang kopra
Sa mga pangunahing produkto, ang mga naaalis na balat ng niyog o ang bunot ng niyog sa proseso nito ay wala ng silbi. Ngunit batid mo ba, nasa ibang bansa pala, ito ay pinagkakaguluhan pa nila. Ang puno ng niyog mula nga sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapaki-pakinabang. Subalit ang bunot ng bunga nito ay madalas na binabaliwala nga lamang ng karamihan. Maliban sa alam lamang natin ito ay mainam na gawing bunot na pangpakintab ng sahig, pataba sa halaman, o di kaya naman ay kapitan ng ugat ng mga orchids mong inaalagaan. Ang hindi alam ng karamihan ay napakarami pa nitong dalang pakinabang na siguradong hindi mo pa nga alam. Ang bunot ng niyog ay maaari mong gamiting panggatong sa pang-araw-araw na pagluluto. Ito rin ay maaaring gawing pangkuskus o bilang scrub sa mga hugasin katulad ng kawali at puwet ng kaldero. Isa ring mosquito repellent ang usok ng sinunog na tuyong balat ng niyog. Subalit maliban dito, ay mainam na tradisyonal na gamot pala ang tsaa buhat sa bunot ng niyog. Ito nga ay mayaman sa potassium, iron, manganese, copper at zinc na hindi lamang beneficial sa mga tanimong halaman at gayon din sa ating mga tao. Ang tsaa buhat sa bunot ng niyog ay mainam na lunas sa mayroong arthritis at mga ilang body pain. Ang anti-inflammatory properties nitong taglay ay nagpapababa ng pamamaga o swelling. Mainam din ito para sa mayroong asthma, gonorrhea, tuberculosis at iba pang klase ng ulcer at panlaban rin sa mga bad bacteria sa ating immune system. Pinaniniwalaang ito rin ay napaka-epektibong panglunas sa mayroong kidney stone o bato sa bato o di kaya naman ay bato sa apdo. Simple lamang ang dapat gawin at ang paghahanda nito. Punit-punitin lamang ang tuyong piraso ng bunot ng niyog at ilagay sa isang tasa. Pagkatapos nito ay magpakulo ng tubig at ibuhos ito sa bunot. Hayaan lamang ito sa loob ng 15 minuto, salain at maaari mo na ngang inumin. 1 hanggang 2 beses sa isang araw bago ka kumain. Isa itong natural at organikong panlunas, kaya naman wala itong side effect tulad nga ng mga iniinom nating gamot. Kaya kung feeling mo ay walang epekto sa iyo ang inyong mga iniinom, bakit hindi mo ito subukan? Isang simple, halos walang halagang bagay lamang, ngunit maaari palang pakinabangan. Ang mga bunot, buhat sa bunga ng niyog. Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Kung oo, ay comment ka naman ng yes at patuloy tayong magbabahagi ng mga kakaibang bagay at kaalaman na kapaki-pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Naniniwala ka ba sa kasabihan na ang ugali raw ng tao habang bago ay matamis na gaya ng isang tuba, ngunit pagtagal at paglaon ay umaasim na parang suka? Ano ang inyong palagay? Ngunit ano nga ba ang tuba? Ang inuming ito na tinatawag na tuba ay ipinakilala sa atin ng ating mga ninuno na namana rin nila sa mga sinaunang mananakop sa ating bansa noong panahon ng mga Kastila. Ang tuba ay popular din sa mga bansang Guam at Mexico. Subalit maaari rin naman na noon pa man ay talagang marunong na ang mga sinaunang Pilipino na gumawa ng tubang ito. Ang tuba ay isang Tagalog na inumin na mula sa katas o dagta ng ilang mga piling palm trees kagaya nga ng niyog. At bago natin pag-usapan ang mga benepisyong daladala ng inuming tuba, ay alamin muna natin kung papaano nga ba nila ito ginagawa. Ang puno ng niyog na tinagurian ngang ang puno ng buhay ay siya ring punong pinagkukunan ng inuming ito na tuba. Subalit hindi ito madaling isagawa sapagkat kinakailangan mo munang akyatin ang matataas na puno ng niyog.
Sa Kabisayaan, tinatawag din itong tuba o bahal. At kapag kalauna na at naiproseso na, ito ay nagiging bahalina, na tinatawag naman dito sa Luzon na lambanog. Ang bulaklak ng niyog na hindi pa bumubuka ang pinagkukunan ng tuba, na hinahaluan nga ito ng barok o powder buhat sa isang mangrove tree at kadalasan ay kulay pula. O maaari din naman na buhat sa puno ng bakhaw. Ang mga ngarit, manangete o mananangot ang tawag sa tao na nagsasagawa nito. At parati siyang may daladalang karit o sangkot at isang mahabang lagayan na yari sa kawayan. Masarap ang tuba na kadalasan nga ay matamis kapag bagong harvest. Subalit asahan na pagkalipas ng mahigit sa 12 oras, ito ay aasim na ng bahagya. At kung magtatagal pa nga, ay magiginang ganap na suka o coconut vinegar. Subalit ano-ano nga ba ang mga benepisyong dala at hatid sa ating katawan at kalusugan ng pag-inom mo ng tuba? Number 1. Ito ay nakakahaba ng buhay. Number 2. Makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng atake sa puso. At number 3. At iba pang sakit sa puso. Number 4. Nakakabawas din ito sa mga tsansa na ikaw ay makaranas ng type 2 diabetes. Number 5. Nakakatulong upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng katarata. Pang-anim, mapapababa rin ito ang posibilidad na tayo ay magkaroon ng colon cancer. At higit sa lahat, ay hindi tayo maagang magiging makakalimutin. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Uminom na ng tuba. Subalit tandaan na lahat din ng labis ay masama. Kaya drink moderately. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na